ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pamilya ang nahihirapang tugunan ang kanilang mga pang-araw-araw na pangangailangan. Karamihan sa kanila ay tahimik na nagpapatuloy sa buhay sa kabila ng mga pagsubok at paghihirap. Ikaw, kabarangay, ano ang nararamdaman mo kapag nakakakita ka ng pamilyang salat na salat sa buhay? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay ninyo. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bella. At gusto ko pong ibahagi sa inyo ang lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan ko. Tatlo po kaming magkakapatid sa pamilya namin at nakatira lang po kami sa barong-barong na bahay sa isang squatters area dito sa probinsya. Ang papa ko po ay isang construction worker at ang mama ko naman ay isang selbedora sa isang maliit na kainan. Kahit na may mga trabaho po ang mga magulang ko ay hindi pa rin po ito naging sapat para matustusan ng lahat ng mga pangangailangan namin. At dahil walang-wala po kami, ito rin ang naging dahilan kung bakit elementarya lamang ang natapos ko. Pero kahit elementarya lang ang natapos ko ay ginawa ko pa rin ang lahat para makatulong sa pamilya, lalong-lalo na at ako pa naman yung pinakamatanda sa aming magkakapatid. Araw-araw po akong nangangalakal para lang makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay hindi naging sapat yung pangangalakal para umasenso kami sa buhay. Kaya ng mga panahong yon ay dito ko napagtanto na kung gusto kong umasenso sa buhay ay kailangan kong makapagtapos ng pag-aaral. Ang totoo po niyan, inggit na inggit po ako sa mga naging kaklase ko noong elementarya dahil karamihan sa kanila ay nakapagtapos na ng kolehiyo. At ang iba sa kanila ay nakapag-abroad na at doon ko na po napagtanto na kailangan kong bumalik sa pag-aaral kung gusto kong makaranas ng kaunting ginhawa sa buhay. Pero nagdadalawang isip ako na sabihin kina mama at papa ang kagustuhan ko na makapagtapos ng pag-aaral. Kasi sigurado ako na hindi sila matutuwa dahil ang gusto ng mga magulang ko ay yung magpatuloy ako sa pangangalakal para makatulong sa pamilya. Pero habang tumatagal, Papa Dudut, ay mas lalo akong nalalapit sa masaklap na katotohanan na walang magandang buhay na patutunguhan ang pangangalakal ko. Kaya naglakas loob na akong sabihin kay mama yung tungkol sa kagustuhan kong bumalik at makapagtapos ng pag-aaral. Ba't naglalaba pa kayo? Gabing-gabi na. Oh, Bella, ba't ngayon ka lang? Pasensya na po. Matumal kasi yung pangangalakal kanina eh. Ay, di bale na lang. May awa ang Diyos. Suswertehin ka rin bukas. Eto po pala, may dala akong bihon at sardinas para sa atin. Ay, salamat naman sa Diyos. Sigurado akong matutuwa yung mga kapatid mo niyan. Ay, siya nga pala. Yung mga kapatid mo natutulog na at yung papa mo naman, ayun, nakatulog na rin. Napagod yata sa trabaho niya sa construction. Kumain na po ba kayo? Pinagtitiisan na lang muna namin yung natitirang tuyo kanina. Tapos nangutang na lang ako ng 1 kilong bigas dyan sa kapitbahay natin. Hindi na kasi nakatiis yung mga kapatid mo eh. Tapos yung papa mo naman, sa susunod na linggo pa sasahod. Ako na pong tatapos dyan sa mga nilalaban nyo. Matulog na po kayo. Ay naku, hindi. Kailangan na kasi ito bukas eh. Ay, mas madali matatapos to kung pareho natin pagtutulungan. Sige ho, tulungan ko na po kayo.
Pero ma, huwag niyo pa rin kalimutan na magpahinga ha. Ay naku, hindi pwede. Tuloy-tuloy yung mga gastusin dito sa bahay, kaya dapat tuloy-tuloy din ang trabaho. Pero baka kayo naman ang magkasakit niyan. Anak, hindi uso sa ating mga mahihirap ang magkaroon ng sakit. Para lang yan sa mga mayayaman. Kayo po talaga. Hirap na nga tayo sa buhay, nagagawa niyo pang magpatawa. Anong gusto mo gawin ko? Maglupasay ako dyan sa sahig habang iniisip kung gaano kahirap ang buhay natin? Hindi naman po sa ganun. Pues kung ganon, tulungan mo na lang kami ng papa mo. Kasi sigurado ako na kapag naubos na yung sardinas at bihon na dala mo, mahihirapan na naman tayo nito. Bati nyo na lang po gamitin yung ibabayad sa inyo dito sa labada. May utang pa ako sa amo ko. Kailangan kong bayaran yun kasi kung hindi, sigurado ako na hindi na ako pauutangin nun. Ma, may gusto sana akong sabihin sa inyo. Ano yon? Gusto ko po sanang bumalik sa pag-aaral. Bella naman, hindi na nga sapat yung kinikita namin ng papa mo. Tapos ngayon, gusto mo pang bumalik sa pag-aaral? Ano ka ba naman? Wala tayong pera para dyan. Kung hindi nyo po kaya, wag po kayong mag-alala. Gagawa po ako ng paraan. Mag-working student po ako. Huwag ka nang magmatigas. Hindi ako makakapayag dyan sa gusto mo mangyari. Ma naman! Ni minsan ba hindi kayo nangarap ni Papa na magkaroon ng maganda at maginhawang buhay? Yung pangarap na yan, para lang yan sa mga mayayaman. Hindi tayo mayaman, Bella. Ayoko na ng ganitong buhay. Kailan po ba kayo matatauhan, Ma? Kapag namatay na tayong lahat sa gutom? At ano namang kinalaman nun sa kagustuhan mo makabalik sa pag-aaral, ha? Dahil yun na lang ang natitira nating pag-asa para makatikiman lang ng konting ginhawa sa buhay. Kaya sige na naman parang awa nyo na, pumayag na kayo. Para din naman sa inyo to eh. Hindi. Mas lalo tayo mahihirapan kung itutuloy mo yung binabalak mo. Alam niyo po ba na nakapagtapos na ng pag-aaral yung mga kaklase ko noong elementarya? Yung iba nga sa kanila nangingibang bansa na eh. Kaya naman pala nagkakaganyan ka. So ano, naiinggit ka? Ganun ba yon? Oo, naiinggit ako sa kanila kasi hindi nila kailangan magtiis sa toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiinggit sa kanila kasi hindi nila kailangan mga lakal para makaraos sa pang-araw-araw. Tigilan na natin to, Bella. Naririndi na ako sa mga pinagsasasabi mo. Alam mo, naghahanap ng kasambahay yung kaibigan ng amo ko. Total nasa edad ka na naman. Siguro panahon na rin para mamasukan ka. Mas gugustuhin ko na lang mga lakal at magpakahirap bilang working student ng sabay kesa mamasukan bilang kasambahay. Ang tanda-tanda ko na, pero elementarya lang ang natapos ko. Ayoko na ng ganitong pakiramdam, Ma. Diyos ko, Bella. Sigurado akong patay na kami ng papa at mga kapatid mo sa oras na makapagtapos ka na pag-aaral. Kaya sige na, huwag ka nang magmatigas. Sasabihin ko na sa amo ko na mamamasukan ka bilang kasambahay dun sa kaibigan niya. Pero Ma... Matulog ka na. Ako na magtatapos ng mga labada ko rito. Sige na, bago pa ako tuluyang mapikon sa'yo. Noong una ay tutol na tutol ako sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay sa kaibigan ng amo niya. Kahit mahirap kami at salat sa buhay, may mga pangarap pa din ako at mga ambisyon na gusto kong maabot. Pero naiintindihan ko rin naman, Papa Dudut, kung bakit ganon mag-isip si Mama. Kasi karamihan sa mga kamag-anak namin ay nagtatrabahong kasambahay o di kaya ay nagtatrabaho sa mga karinderya. At siguro'y yun na rin mismo ang dahilan kung bakit hindi nakikita ni Mama ang halaga ng edukasyon. Wala akong naging kakampi sa kagustuhan kong bumalik sa pag-aaral. Kahit si Papa ay sumang-ayon din sa gusto ni Mama na pagtrabahuhin ako bilang kasambahay. Kaya wala akong naging choice kung hindi ang mamasukan bilang kasambahay. Lalo na noong makita kong naapektuhan na rin ang mga kapatid ko sa sitwasyon namin. Kasi may mga pagkakataon na nagkakasakit na sila dahil sa gutom. Siguro kung naging only child lamang ako ay hindi ako papayag na mamasukan bilang kasambahay. Pero mahal ko yung mga kapatid ko at ayokong maranasan nila yung hirap na dinanas ko. Kaya naman kahit mahirap ay pumayag na lamang ako na maging kasambahay para makatulong sa pamilya namin. 3 oras ang layo ng bahay kung saan ako namasukan bilang kasambahay.
Sa totoo lang ay sobrang kinakabahan ako noon. Kasi sanay akong mangalakal pero hindi ako sanay na mamasukan bilang kasambahay. Bukod pa doon ay maraming balita sa TV tungkol sa mga kasambahay na pinagmamalupitan o inaabuso ng mga amo nila kaya mas lalo lamang akong natakot. Ipinapasa Diyos ko na lamang ang magiging kapalaran ko bilang kasambahay. Ipinagdasal ko na lamang na sana hindi ako matulad sa mga kasambahay na nakikita ko sa TV na minamaltrato at hindi pinapasahod ng maayos. Ikaw na ba yung kasambahay na pinadala ng kakilala ko? Ikaw ba si Bella? Opo. Ay nako, halika Iha, pasok ka. Sige po, salamat. Dito tayo sa sala. Maupo ka. Ang laki-laki po pala nitong bahay ninyo. Ay oo, pero wag ka mag-alala kasi dalawa lang naman tayo dito sa bahay. Patay na kasi yung asawa ko. Tapos yung anak ko naman may pamilya na sa ibang bansa. Ganun po ba? Huwag po kayong mag-alala kasi makakaasa po kayo na gagawin ko ng maayos ang trabaho ko dito. Mabuti naman kung ganon. Mukhang mapagkakatiwalaan ka naman eh. Ako nga pala si Minda. Nice to meet you po, Ma'am Minda. Ano ka ba? Aling Minda na lang. Masyadong nakakailang naman yung ma'am. Sige po, Aling Minda. Mukhang mahiyain kang bata, no? Siguro first time mo mamasukan bilang kasambahay. Opo. Pero wag po kayong mag-alala kasi sanay na sanay po ako sa mga gawaing bahay. Nga pala Iha, may tatanong ako sa'yo. Pero sana magsabi ka sa akin ng totoo ha. Bakit? Ano po yun? Minor de edad ka pa ba? Kasi kung ganun, hindi kita matatanggap. Ay nako, Aling Minda, hindi po. Mukha lang po akong bata pero nasa edad na po ako. Mabuti naman. Siya nga pala, marunong ka bang magluto? Opo. Marunong ka rin bang maglaba? Naku po, kahit anong ipagawa niyo sa akin, kayang-kaya ko po yan. Mukhang sanay ka nga talaga sa gawaing bahay. Nga pala, ibigay mo na rin sa akin yung cellphone number mo para makontak kita kung sakaling aalis ako ng bahay. Bakit? May problema ba? Wala po kasi akong cellphone eh. Seryoso ba? Opo, kapos kasi sa budget eh. Nako, kawawa ka naman pala. Teka lang ha, diyan ka lang. May kukunin lang ako sa drawer. Eto. Aling Minda, para saan po tong cellphone? Sa'yo na yan. Seryoso po kayo? Oo, bigay sa akin ng anak ko yan. Matagal nang nakatambak yan sa drawer ko eh. At matagal-tagal ko na rin hindi nagagamit. Kaya sige na, huwag ka nang mailang. Tanggapin mo na. Naku, salamat po talaga dito ha. Huwag po kayong mag-alala. Pagtatrabahuhan ko po ang ipambabayad ko dito. Ano ka ba naman? Huwag na. At least ngayon may magagamit ka na para matawagan mo rin ang pamilya mo kung sakasakali. Wala din po kasing cellphone sina mama eh. Pero di bali na lang po kasi nagbabalak na naman na akong ibili ng mumurahing cellphone si mama kapag sumahod na ako. Nakakatuwa naman. Napaka-family oriented mo naman palang bata ka. Pero ipapaalala ko lang sa'yo ha na wag mong kalilimutan ang sarili mo. Matuto kang mag-ipon habang bata ka pa. Opo. Aling Minda, salamat po talaga ha. Ano ka ba? Wala yun. Siya nga pala, halika dito. May papakita ko sa'yo. Dalhin mo na rin yung mga gamit mo. Sige po. Ito ang magiging kwarto mo. Diyos ko! Oh, bakit? Hindi mo ba nagustuhan? Ang laki naman po ng kwarto. Ang totoo po niyan, mas malaki pa tong kwarto kaysa sa buong bahay namin eh. Aling Minda, nakakailang naman po kung dito po ako matutulog. Sa sala na lang po kaya ako.
Ano ka ba naman? Sa tingin mo ba talaga patutulugin kita sa sala? Oh, bakit ka umiiyak? Wala po. Sobrang saya ko lang talaga. Ikaw talaga? Nga po pala, sisimulan ko na yung mga gawain dito. Nako, ipagpaliban mo na muna yan. Alam kong pagod ka sa biyahe, kaya magpahinga ka na lang muna. Sa makalawa ka na magsimula, okay? Papa Dudut, sobrang saya ko talaga noong araw na yon. Parang nanalo ako sa loto dahil sobrang bait at maalaga ni Aling Minda sa akin. Doon ko rin po na-realize na kahit mahirap kami ay may awa pa rin pala ang Diyos sa amin. Kahit na hindi ko pa natutupad ang pangarap ko makatapos ng pag-aaral ay ramdam ko na panalo na ako sa buhay dahil hindi nagkulang si Aling Minda sa akin. Hindi niya ako trinato bilang kasambahay, kundi parang anak na rin niya. Patay na kasi ang asawa niya at yung anak niya ay may sarili ng pamilya sa Canada. Kaya lahat ng pagmamahal at atensyon niya ay ibinuhos na niya sa akin. Pero kahit sobrang bait ni Aling Minda sa akin, minsan ay hindi ko inabuso ang tiwala at pagmamahal na ibinibigay niya. Kahit na paminsan-minsan ay nagiging spoiled na ako, kay Aling Minda ay palagi kong sinisiguradong nagagawa ko ng maayos ang lahat ng gawaing bahay. Pinapanatili kong malinis ang bahay at minsan ay hindi ko pinapahirapan o binibigyan ng sakit sa ulo si Aling Minda. Noong sumahod na ako ay sobrang natuwa ako dahil dinagdagan pa niya yung pera na ibinigay niya sa akin. Agad-agad ko po itong pinadala kay mama yung sahod ko para makabili siya ng murang cellphone. At para na rin may pangtustos siya sa iba pa naming pangangailangan sa bahay. Sa totoo lang, Papa Dudut, naisip ko na kung si Aling Minda ang naging tunay kong ina, siguro'y mas maayos at mas naging komportable ang buhay ko kasi hindi niya ako kailanman pinabayaan. Palagi niyang sinisiguradong nakakain ako ng maayos at nakakakuha ng sapat na pahinga. Samantalang si Mama madalas ay tumatawag lamang sa akin para manghingi ng pera. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Habang tumatagal ay mas lalo ko lang nararamdaman na wala nang pakialam si Mama sa akin. Dati nagagawan niya pa akong tawagan para kumustahin. Pero ngayon ay tumatawag na lamang siya kapag sumasahod ako para humingi ng pera. At ganon din si Papa. Wala akong magawa kasi hawak nila Mama at Papa ang mga kapatid ko. At kung hindi dahil sa mga kapatid ko, sigurado akong matagal ko nang pinutol ang ugnayan ko sa sarili kong mga magulang. Isang araw ay dumalaw ako sa bahay namin at sobrang nalungkot ako nang makita ko ang mga kapatid ko na tinitipid at kinakain yung toyo at kanin. At mas lalo lang akong naiyak nang malaman ko na ginagamit pala nila Mama at Papa yung perang pinapadala ko para sa amin sa pagtaya sa loto. Nag-away lang kami ng mga magulang ko noong araw na yon at umalis ako ng bahay namin na sobrang bigat ng kalooban. Sobrang naaawa ko sa mga kapatid ko kasi pakiramdam ko ako na lang talaga ang pag-asa nila. Simula noon ay wala namang ginawa sina Mama at Papa kundi ang sanayan sila sa hirap ng buhay. Hindi nga nila pinag-aaral yung mga kapatid ko. Napagtanto ko rin na hindi sapat na magkasama lang kayo bilang pamilya. Ano ang silbi ng isang buo at kumpleto na pamilya kung puro hirap lang naman ang pinagdadaanan nyo? Pinili ko na lang itago yung sama ng loob ko kina Mama at Papa. Napagtanto ko rin na mas makakabuti para sa akin kung itutuon ko na lang ang atensyon ko sa mga gawaing bahay para hindi ko masyadong naiisip yung sitwasyon ng pamilya ko. Pero habang tumatagal ay mas lalo lamang akong nahihirapang itago ang totoo kong nararamdaman.
Uy, Bella! Tamang-tama, bumili ako ng fried chicken at spaghetti. Halika dito, sabayan mo na akong kumain. Oh, teka lang. Umiiyak ka ba? Naku, Aling Minda, pasensya na po kayo. Wala po to. Mamaya mo na tapusin yung mga hinuhugasan mo. Maupo ka nga muna dito. Bella, iha, tapatin mo nga ako. May problema ka ba? Pasensya na po talaga kayo, Aling Minda. Okay lang po ako. Ay, ang ayaw ko sa lahat yung pinagsisinungalingan ako. Sige na, magsabi ka sa akin ang totoo. Ano ba kasing problema, ha? Si Mama po kasi. O bakit? May masama bang nangyari sa mama mo? Wala naman po pero habang tumatagal, mas lalo ko na lang kasing nararamdaman na wala siyang pakialam at malasakit sa akin. Ha? Paano mo naman nasabi yan? Nagpaparamdam lang kasi siya sa akin tuwing sumasahod ako eh. Malay mo, baka abala lang sila sa paghahanap ng pera. Pagpasensyahan mo na lang yung mama mo. Isipin mo na lang na ginagawa nila ang lahat para sa mga kapatid mo para hindi ka na malungkot. Mabuti po sana kung ganun, pero hindi eh. Anong ibig mong sabihin? Nung pumunta po kasi ako sa bahay noong day off ko, napag-alaman ko po na ganun pa rin ang sitwasyon namin sa bahay. Hanggang ngayon, nakikita ko pa rin na nagtitiis sa toyo at kanin yung mga kapatid ko. Tapos sa loto lang po napupunta yung perang pinapadala ko kina mama. Iha naman, ba't ngayon mo lang sinabi sa akin to? Ang totoo po niyan, wala naman po sana akong balak na sabihin sa inyo to eh. Pero tahan na, iha. Ganun talaga ang buhay, parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. naku po Aling Minda, pakiramdam ko nga po palagi na lang akong nasa ilalim eh. Pero palagi mo ring tatandaan na patuloy pa rin tong umiikot. Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kapit lang, ha? Salamat po talaga. Alam niyo po, napagaan niyo ang loob ko. Hindi man ako sinwerte sa pamilya ko, pero di bali na lang po. Kasi swerte naman ako sa amo ko. Nako, ikaw talaga nang bola ka pa. Hindi ka na iba sa akin. Ang totoo niyan, miss na miss ko na yung anak ko na nasa Canada ngayon. Pero simula nung namasukan ka sa akin, nawala na yung pangungulila ko sa anak ko. At ganun din po ako sa inyo, Aling Minda. Simula nung namasukan ako sa inyo, nakalimutan ko po yung sakit at paghihinagpis na pinagdaanan ko kay mama. Kasi tuwing kasama ko po kayo, parang kayo na rin po yung mama ko. Napupunan niyo po yung lahat ng pagkukulang ni mama sa akin. Nako, tigilan na nga muna natin tong drama na to. Pasensya na po talaga. Kumain na lang muna tayo. Sige po. Nga pala, matanong lang kita. May bala ka pa bang bumalik sa pag-aaral? Yun na nga po eh. Matagal ko na pong pangarap na makapagtapos ng pag-aaral, pero dahil kapos kami sa pera, hindi na ako nakatungtong ng high school. So ibig mong sabihin, elementary lang yung natapos mo? Parang gano'n na nga po. Naku Bella, sobrang mahalaga na nakapagtapos ka, iha. Kung hindi ka nakapagtapos, mahihirapan kang makamove on sa buhay. Iba pa rin yung nakapagtapos kasi dito ka nagkakaroon ng mga opportunity para magkaroon ng mas magandang buhay. Kaya ikaw, pagdating ng panahon, sana tapusin mo yung pag-aaral mo, ha? Siyempre naman po, Aling Minda. Sa katunayan nga, may naitabi na po akong ipon. Talaga ba? Opo, nang dahil na rin sa inyo. Hindi po kasi kayo kuripot tuwing nagbibigay kayo ng sahod eh. Naku, wala yun. Ano ka ba? Deserve na deserve mo yung binibigay ko sa yung sahod. Kasi nakikita ko yung sipag mo sa pagiging kasambahay ko. Alam mo ba na yung dati kong kasambahay dito? Naku, sobrang tamad. Kailangan ko pang utusan para lang gumalaw. So ano pong nangyari sa kanya? Ayun, pinalayas ko. Naku, kawawa naman pala.
Mabuti na lang talaga at ginawa ko yon. Kasi kung hindi, malamang hindi kita makikilala. Kung sa bagay. Nagpatuloy yung mga masasayang moments namin ni Aling Minda noong mga panahong yon, Papa Dudut. Unti-unti nang nawala yung lungkot na nararamdaman ko. Kasi nandyan palagi si Aling Minda para iparamdam sa akin na may nagmamahal sa akin. At may tao pa palang nagmamalasakit sa akin. Habang pinaparamdam sa akin ni Aling Minda yon, kabaliktaran naman ang nangyayari kay Mama. Ganon pa rin siya. Tumatawag lamang o nagpaparamdam lang kapag sumahod na ako. Nung unay nahirapan akong tanggapin yon, pero habang tumatagal, unti-unti ko na ring na-realize na hindi na talaga magbabago si Mama. Mahirap mang tanggapin ang katotohanan, pero kailangan. Nang mga panahong yon ay inisip ko na lamang yung mga kapatid ko. Mahal ko sila. Kaya nagpaalam ako kay Aling Minda na gusto kong umuwi sa bahay namin tuwing Sabado at Linggo para makasama ko sila. Mabuti na lamang at pumayag si Aling Minda. Kaya tuwing umuwi ako ay lagi kong sinisigurado na may sapat na pagkain sina Mama at mga kapatid ko. Nilinaw ko rin kay Mama na ayoko na silang makita na kumakain ng toyo at kanin. Akala ko noon ay tuloy-tuloy na talaga yung mga magagandang nangyayari sa buhay ko. Pero isang araw habang papunta ako sa palengke, may nangyari na hindi ko po inaasahan. Na-snatch yung bag ko at kasama sa natangay noong snatcher ay yung wallet ko at yung pera na ipapadala ko sana kay Mama. Mabuti na lang po talaga at hindi natangay yung cellphone ko kasi nasa bulsa ko yon. Aligaga at nataranta ako noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dahil malaking pera yung nawala. Hindi ko na nagawang ilihim ang nangyari, Papa Dudut, at sinabi ko pareho kay Aling Minda at kay Mama ang kalagayan ko ng mga panahong yon. Bella! Kuya! Ano nangyari sa'yo? Bakit ka umiiyak? At ba't mukhang takot na takot ka? Aling Minda. Kumalma ka nga! Ano ba kasing nangyari sa yung bata ka? Aling Minda, sorry po talaga. Ay, maupo ka nga muna dito sa sofa. Sabihin mo na sa akin kung anong nangyari sa'yo. Mapagkakatiwalaan mo ko. Ano ba kasi yon para matulungan kita? Aling Minda, tinangay po kasi nung snatcher yung bag ko. Ano? Pasensya na po talaga. Hindi ko na po nabili yung pinapabili ninyo sa akin sa palengke. Kasi natangay na rin ng snatcher yung perang binigay niyo sa akin. Diyos ko! Sorry po talaga, Aling Minda. Ano ka ba naman? Ang importante, ligtas ka. Mabuti na lang talaga at walang masamang nangyari sa'yo. Huwag mo nang isipin yung perang tinangay nung snatcher, ha? Hayaan mo na, pera lang yon. Salamat po talaga. Pero si Mama po kasi. Bakit? Anong problema sa mama mo? Natangay din po nung snatcher yung perang ipapadala ko sana sa kanya. Sigurado kung maiintindihan ka ng mama mo, Bella. Matutuwa yun na ligtas ka. Sana nga po. Aling Minda, labas muna ako saglit ha. Tatawagan ko lang si Mama. O sige. Pero naunahan mo ako. Ma, may sasabihin po sana ako sa inyo. Bakit? Ano yon? Ma,
Hindi po muna ako makapagpapadala sa inyo. Ano? Pambihirang buhay to. At bakit naman, Aber? Tinangay po kasi nung snatcher yung wallet ko eh. Tanga-tanga mo naman. Hindi mo na ba talaga ginagamit ang utak mo, ha? Sandali lang, may utak ka nga ba? Alam mong may laman na pera yung wallet mo pero hindi mo iningatan. Hindi ko naman po ginusto yung nangyari eh. Ganyan! Ganyan mga tuwiran ng mga bobong katulad mo. Paano ngayon yan? Kailangan namin yung pera na ipapadala mo. Utang na loob, ma. Nabiktima po ako ng snatcher. Takot na takot po ako nung tinangay nung snatcher yung bag ko. Oh, so kaninong kasalanan yan? Hindi ba't kasalanan mo? Naku Bella, gawa mo ng paraan yung perang ipapadala mo sa amin. Naku, sinasabi ko sa'yo. Tinawagan ko po kayo kasi nagbabaka sakali akong madamayan ninyo ko. Pero mas lalo lang sumama yung loob ko sa inyo ngayon. Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan? Nagkakaganyan ka ba porkit kumikita ka na ng sarili mong pera? Nagkakaganito po ako kasi hirap kayong umintindi. Wala na kayong ibang inisip kundi pera, pera, pera. At bakit? Sinong gusto mong isipin ko? Ikaw? Oo, kasi simulat sa pool, hindi ko naramdaman na nanay ko kayo. Walang hiya ka? Hoy Bella, tandaan mo na hindi ka mabubuo at mabubuhay sa mundong ito kung hindi dahil sa akin. Sige na po, papatayin ko na to. Baka makalimutan ko lang na nanay ko kayo pag pinagpatuloy pa natin to. Bastos kang bata ka! Bella! Oh Bella, ba't namumulay ang mga mata mo? Pasensya na po kayo, Aling Minda. Huwag niyo na lang po akong intindihin. Siguro hindi naging maganda yung usapan niyo ng mama mo, no? Nako, huwag kang mag-alala. Pahihiramin na lang muna kita ng pera para may maipadala ka sa mama mo. Huwag na po, Aling Minda. Sigurado ka ba? Opo, masyado na po kayong maraming naitulong sa akin. Ang kapal naman po ng mukha ko kapag tinanggap ko pa yung inaalok nyo. Sige, pero ganito na lang ha. Bibili tayo ng mga groceries para may maibigay ka sa mga kapatid mo ngayong weekend pag uwi mo. Okay na ba yon? Aling Minda, maraming salamat po talaga. Ano ka ba naman? Maliit na bagay. Hindi ko po talaga alam kung anong gagawin ko kapag wala kayo. At hindi ko rin alam kung anong gagawin ko kapag may nangyaring masama sa'yo. Basta simula ngayon magdodoble ingat ka na ha? Opo. Nang mga panahong yon, Papa Dudut ay napapagaan pa ni Aling Minda ang nararamdaman ko. Pero habang tumatagal ay hindi na naging sapat yung pagdamay sa akin ni Aling Minda. Kasi tuluyan na akong kinain ng depression. Nung una'y nagagawa ko pa ng maayos ang mga gawaing bahay. Pero habang tumatagal, unti-unti na akong nawawala ng gana sa buhay. Pero kahit na sobrang bigat na ng nararamdaman ko, pinilit ko pa rin na magtrabaho. Pero bigla-bigla na lamang akong napapaiyak ng walang dahilan. At habang tumatagal ay napagtanto ko na malalim at matindi ang sugat na iniwan ni Mama sa puso ko. Isang sugat na hindi niya kailanman maiintindihan. Dumating din sa puntong hindi na ako dumadalaw sa bahay namin kasi pakiramdam ko. Kapag nakita ko pa ang pamilya ko ay lalo lamang akong malulubog sa lungkot at depression. Nakokonsensya din ako kapag naiisip ko yung mga panahong yon kasi alam kong napabayaan ko ang mga kapatid ko dahil lang sa hindi namin pagkakaintindihan ni Mama. Tuwing day off ko ay nasa kwarto na lamang ako natutulog kasi pakiramdam ko ay nawala na ng saysay ang buhay ko. At dahil halos araw-araw na lamang akong nasa bahay ni Aling Minda, napansin niya na unti-unti na akong nagbago. Sa simula ay palagi kong sinasabi na ayos lamang ako na wala akong problema. Pero habang tumatagal, mas lalo na akong nahirapan na ilihim ang nararamdaman ko. Unti-unti nang bumigat ang loob ko at hindi ko na maitago ang lungkot at sakit sa puso ko.
Dahil dito Papa Dudut, hindi na rin napigilan ni Aling Minda na mag-alala sa akin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Sinabi ko kay Aling Minda na magre-resign na lamang ako bilang kasambahay kasi hindi ko na talaga nagagawa ng maayos ang trabaho ko dahil sa depression. Pero hindi pumayag si Aling Minda. Sa halip na paalisin ako ay binigyan niya ako ng 2 linggo para makapagpahinga ng maayos. Binigyan pa niya ako ng sapat na pera at sinabi niyang baka panahon na para bumalik ako sa bahay namin para ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan namin ni Mama. Ang sabi niya, yun lang daw ang makakatulong para mawala yung nararamdaman kong lungkot at depression. Pagkalipas nga ng ilang araw, pumunta na ako sa bahay namin. Sobrang nagulat ako nang makita na mas lumala pa pala ang sitwasyon. Napansin kong nangangayayat na ang mga kapatid ko at ang mas malala pa diyan. Ako ang sinisisi ni Mama dahil hindi daw ako nakapagpadala ng pera. Sinabi ko kay Mama na handa akong isantabi ang mga alita namin at magpapadala ako ng pera ng regular para sa mga pangangailangan ng bahay. Pero sinabi ko rin sa kanya na kapag nalaman kong hindi niya napapakain at naalagaan ng maayos ang mga kapatid ko ay hindi na ako magdadalawang isip na isumbong siya sa mga otoridad. Pakiramdam ko ay natakot siya sa sinabi kong yon kasi bigla siyang nanahimik. Hindi ko na naubos yung 2 linggong pahinga na ibinigay ni Aling Minda. Bumalik ako kaagad sa bahay ni Aling Minda at sa paglipas ng mga buwan, nagagawa ko na rin ang maayos ang trabaho ko at regular na ulit akong nakakapagpadala ng pera. Tuwing bumibisita ako sa bahay namin ay nakikita ko na maayos na nakakakain at mas maganda na ang kalagayan ng mga kapatid ko. At para sa akin ay sapat na yon. Noong mga panahong yon ay wala na talaga akong pakialam kay Mama. Ang importante na lamang para sa akin ay yung mapabuti ang kalagayan ng mga kapatid ko. Aling Minda, good morning po. Good morning din sa'yo, Iha. Magkape po muna kayo. Maraming salamat. Gusto niyo po ba ng makakain? Pwede ko po kayong ipagluto. Wag na, okay na ako dito sa kape. Sige po, balikan ko na lang po kayo. Tatapusin ko na muna yung mga labada. Sandali lang, maupo ka muna dyan. Bakit po? May kailangan po ba kayo? Mamaya mo na tapusin yung mga labada. Mag-usap muna tayo. Sige po. Kamusta na kayo ng mama mo? Okay naman po kami. Napansin ko rin na maayos nang nakakakain ng mga kapatid ko. Natakot ata nung pinagbantaan ko siya na isusumbong ko siya sa mga otoridad kung hindi niya aayusin yung pag-aalaga sa mga kapatid ko. Tama yan. Yung mga kapatid mo na lang munang pagtuunan mo ng pansin nang sa ganon, hindi ka mabaliw sa kakaisip dyan sa mama mo. Kaya nga po eh. Nga po pala, Aling Minda, gusto ko po sanang humingi ng tawad sa inyo. Oh, bakit naman? Kasi naging pabigat ako sa inyo noong mga panahong nagkaroon ako ng depression. Bella, ni minsan hindi ka naging pabigat sa akin. Yan ang palagi mong tatandaan. Maraming salamat po talaga. Siya nga pala, anong grade na yung mga kapatid mo? Hindi po kasi nag-aaral yung mga kapatid ko eh. Ano? Seryoso ba? Opo. Kasi sigurado akong mahihirapan lang kami ni Mama kapag sabay-sabay namin silang pinag-aral ngayon. Pero wag po kayong mag-alala kasi pinag-iipunan ko na po yun. Pangarap ko po talaga na makapagtapos kaming lahat ng pag-aaral balang araw. Kawawa naman pala. Ay. Bella, may gusto akong ialok sa'yo. Ha? Ano po yun? Gusto kong bumalik ka sa pag-aaral. At ako na ang sasagot sa lahat ng gastusin mo. Ano po?
Seryoso po ba kayo? Oo naman. Mabait at matalino kang bata, Bella. At deserve na deserve mo yung ganitong klaseng oportunidad. Maraming salamat po talaga, Aling Minda. Ang dami-dami niyo na pong naitulong sa akin. Hindi ko na po alam kung paano ko pa kayo pasasalamatan. Basta ipangako mo sa akin na pagbubutihin mo yung pag-aaral mo, ha? Opo, Ano ba naman yan? Huwag ka nang umiyak. pasensya na po talaga. Tapos, ipangako mo rin sa akin na kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral, tutulungan mo rin ang mga kapatid mo na makapagtapos hanggang sa makakaya mo, ha? Pangako po yan. At habang buhay ko rin pong tatanawin na utang na loob sa inyo. Hindi ko po makakalimutan to, Aling Minda. Naku, nagdrama pa. Basta nandito lang ako kung kailangan mo ng tulong, okay? Huwag po kayong mag-alala, Aling Minda. Kapag nakapagtapos na ako, makakaasa po kayo na susuklian ko lahat ng kabutihan niyo sa akin. Sapat na sa akin yung nakikita kong masaya ka at nagtatagumpay sa buhay. Pero Aling Minda, Ano yon? paano po kung hindi ko kayanin? Paano po kung hindi ako magtagumpay? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Ang totoo po niyan, kinakabahan po ako. Elementary lang po kasi ang natapos ko. Bella, makinig ka. Nakikita ko kung gaano ka kasipag. Sa tingin mo ba pag-aaralin kita kung sa tingin ko hindi mo kakayanin? Kaya wag na wag kang panghihinaan ng loob. Kayang-kaya mo yan. Ano ba naman yan? Tama na nga yung kakaiyak mo. Mauubusan ka na ng luha niyan eh. Yun na po ang pinakamasayang araw ng buhay ko, Papa Dudut. Nagsimula na po akong mag-enroll sa high school at tuwing uwian at tuwing wala po akong pasok ay patuloy pa rin po ako na naninilbihan kay Aling Minda. Sobrang bait niya talaga kasi kapag napapansin niya na pagod ako sa pag-aaral ay pinapayuhan niya ako na magpahinga muna. Pero pinilit ko po talaga na gawin ng maayos ang mga gawaing bahay habang nag-aaral kasi tinuturing ko po na malaking utang na loob ang pagpapaaral sa akin ni Aling Minda. Ang totoo po niyan ay sobrang nakakailang po noong unang araw ko sa eskwela kasi halatang halata na ako yung pinakamatanda sa klase namin. Pero habang tumatagal ay napagtanto ko na iba-iba ang takbo ng buhay nating lahat at hindi ko kailangang ikumpara ang sarili ko sa ibang tao. Natutunan kong maging matatag at magtiwala sa sarili kahit na medyo iba yung landas na tinataha ko kumpara sa mga naging kaklase ko. At isa pa, Papa Dudut, hindi nawala yung kontrabida kong nanay kasi mas lalo lang siyang nagalit noong napag-alaman niya na babalik na ako sa pag-aaral. Nag-alala siya kasi baka hindi na daw ako makapagpadala ng pera sa kanya. Pero nilinaw ko kay mama na kahit nag-aaral ako ay bibigyan pa rin ako ng sahod ni Aling Minda at patuloy pa rin akong maninilbihan. Kaya makakaasa siya na regular pa rin na magpapadala ako ng pera sa kanya. Pinilit kong patunayan sa kanya na kaya kong pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral para sa kinabukasan namin ng mga kapatid ko. Aaminin ko rin po na habang tumatagal, mas tumindi lang ang galit at tampo ko kay mama. Ang tingin po kasi niya sa akin ay parang isang alkansya lamang na pwede niyang basagin kung kailan niya gusto. Pero sa kabila ng lahat ng iyon ay pinili ko pong huwag na lamang magpakaalipin sa sama ng loob. Patuloy na lang akong nag-focus sa sarili ko at sa mga pangarap ko para sa kinabukasan. Lagi ko rin pong iniisip ang mga kapatid ko na kahit na anong mangyari kailangan kong maging matatag, hindi lang po para sa sarili kundi para na rin sa kanila. Lumipas ang ilang taon ay nakapagtapos na rin po ako ng high school sa wakas. Hindi po naging madali yung mga pinagdaanan ko pero proud na proud ako sa sarili ko kasi kinaya ko yung hirap at pagod na kinailangan kong pagdaanan bago ako nakapagtapos ng high school. At ngayon po ay mas matibay at buo na ang loob ko na harapin ang mga hamon ng buhay dahil napatunayan ko sa sarili ko na kaya kong magtagumpay
kahit anumang pagsubok ang pagdaanan ko. Bella, iha! Congratulations! Thank you po, Aling Minda. Ilang araw na lang at makakagraduate ka na ng high school. Hindi ko po akalain na darating pa ang araw na to. Pero eto na, mangyayari na siya sa wakas. Proud na proud ako sa'yo, iha. Oh, teka lang, huwag kang iiyak ha. Baka mamaya magdrama ka na naman dyan, kilala kita. At dahil dyan, magse-celebrate tayo. Ho? Magbihis ka, kakain tayo sa mamahaling restaurant. Naku po, wag na. Mapapagastos lang po kayo niyan eh. Ano ka ba? Huwag mo na ngang isipin yan. Basta magbihis ka na dyan, babalikan kita, okay? Ay, sige po. Dapat pagbalik ko nakabihis ka na, ha? Oh, maiwan muna kita sandali. Si Aling Minda talaga. Hello? Bella, Bakit po? ubos na yung perang pinadala mo nung nakaraan. Huwag po kayo mag-alala, magpapadala ulit ako ng pera sa inyo sa Makalawa. Mabuti naman kung ganon. May iba pa po ba kayong kailangan? Wala na, yun lang. Di nyo man lang ba ako kukumustahin? Ano ba, Bella? Ang drama-drama mo naman. Ay, marami pa akong kailangan gawin dito sa bahay. Alam nyo man lang ba na papalapit na yung graduation ko? Ano? Teka lang. Paano ko naman malalaman hindi mo naman sinabi sa akin na gagraduate ka na pala? Talagang hindi nyo malalaman. Kasi ni minsan hindi kayo nag-abala na kumustahin ako. Kasi ang tingin nyo lang sa akin, parang ATM na pwede nyong pagkunan ng pera kung kailan nyo gusto. Bella, anak, congratulations. Huwag ka na magtampo sa akin, oh. Sige nga po, bigyan nyo po ako ng isang magandang rason para hindi ako magtampo sa inyo. Dahil nanay mo pa rin ako. Pero ni minsan hindi kayo naging nanay sa akin. Ang yabang-yabang mo naman. Porket nakapagtapos ka na ng pag-aaral, nagkakaganyan ka na? Wala pong kinalaman yung graduation ko sa tampo ko sa inyo. Yung sa akin lang naman po, sawang-sawa na ako sa pinaparamdam nyo sa akin. Kapal ng mukha mong babae ka? Naka-jackpot ka lang ng amo na may kaya? Akala mo kung sino ka na? Yung amo na sinasabi nyo, ang nagsilbing nanay ko sa mga panahong hindi kayo nagpakananay sa akin. Ah, talaga ba? Bakit? Dahil mayaman siya at mahirap lang kami ng papa mo? Ganun ba yon? Hindi! Dahil sa kanya ko lang naranasan yung pagmamahal ng isang tunay na ina. Siya ang pumuno ng lahat ng pagkukulang ninyo. Nung mga panahong pinaparamdam nyo sa akin na wala akong silbi at wala akong kwenta, pinaramdam ni Aling Minda sa akin na may mararating pa pala ako sa buhay. Siya lang ang naniwala sa akin nung mga panahong patuloy nyo akong minamaliit at pinagsasalitaan ng masasama. Wala kang utang na loob? Ang kapal na mukha mo para pagsalitaan ako ng ganyan. Umayos ka, Bella, ha? Bawas-bawasan mo yung tabas ng dila mo kundi puputulin ko yan. Ngayong nakapagtapos na ako ng high school, mag-working student ako para makapagkolehiyo. Uupa ako ng maliit na boarding house at higit sa lahat, kukunin ko na yung mga kapatid ko. Diyos may patawarin. Ang yabang-yabang mo. Bakit? Kaya mo na bang buhayin ang mga kapatid mo, ha? Sigurado akong mahihirapan ako sa gusto kong mangyari. Pero hindi ako makakapayag na gawin nyo sa mga kapatid ko yung ginawa nyo sa akin. Kaya gagawin ko to ng paraan hanggat sa makakaya ko. At bakit? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Diyos ko ma, ginawa nyo akong alkansa at paulit-ulit nyong binabasag. Nanay mo ako at anak lang kita, kaya dapat lang. Matanong nga kita ma, kailan mo ba ako huling kinumusta? Kailan ba yung huling nagtanong ka kung okay lang ba ako? Kailan yung huling tumawag ka na hindi binabanggit ang tungkol sa pera? Kailan? Di kayo makasagot, no? Pues ako na po ang sasagot para sa inyo. Kasi ni minsan, hindi nyo ako naisip. Sige na po, tatawagan ko na lang kayo ulit kapag handa na yung pera ninyo. Siguro'y marami sa mga kabarangay ninyo ang iisipin na mayabang o hambog ako, Papa Dudut. Pero tiniis ko po ang pang-aabuso ni Mama sa akin ng ilang taon.
Siguro kaya ko nagawang sagutin si mama ng ganon kasi napuno na ako sa pagmamalupit niya sa akin at may hangganan din naman ang pasensya ko. Pero sa puntong ito ay handa na akong manindigan at ipagtanggol ang sarili ko laban sa mga taong umaabuso sa akin. Lumipas ang ilang araw at sa wagas ay nakapagtapos na rin po ako ng high school. Si Aling Minda umakyat sa entablado para isabit sa akin ang medalya ko. Sobrang saya ko po noong araw na yon at makalipas ang ilang linggo, sinabi ko kay Aling Minda ang kagustuhan ko na makapagkolehiyo. Umupa ng maliit na murang boarding house, maging working student at higit sa lahat ay kunin ng mga kapatid ko. Noong una ay sobrang nagulat si Aling Minda dahil alam niyang hindi ito magiging madali kasi hindi naman daw kalakihan ang allowance na natatanggap ng mga working student at sigurado din siya na may hirapan lamang ako sa pag-aaral ko kung maghahanap pa ako ng additional income. Kaya makalipas ang ilang araw, inalok ako ni Aling Minda na handa raw siyang tulungan ang mga kapatid ko. Nung una ay tumanggi ako pero nagpumilit siya hanggang sa pumayag ako. Napagkasunduan namin ni Aling Minda na kapalit ng pagpapatira niya sa amin ng mga kapatid ko sa bahay niya ay patuloy pa rin ako na maninilbihan sa kanya kahit na nagwo-working student ako. Ngayon po ay nasa kolehiyo na ako at nag-aaral sa kursong Mass Communication. Ang mga kapatid ko naman ay pinag-aaral na din ni Aling Minda at para makabawa ay sinisigurado kung palaging maayos at malinis ang bahay. Sobrang saya ko dahil mukhang nagkakasundo si Aling Minda at ang mga kapatid ko. Siguro hindi na siya nagdalawang isip na kupkupin sila dahil hanggang ngayon ay nangungulila pa rin siya sa anak niya na nasa Canada. At nang kinuha ko ang mga kapatid ko kay Mama, hindi na po siya tumanggi. Siguro'y alam na niya na mas magiging magaan ang buhay nila ni Papa kung wala na silang pinapakain. Kaya pumayag din sila na kunin ko ang mga kapatid ko. Hanggang ngayon ay wala pa akong kontak kina Mama at Papa at wala na akong balak na kausapin sila. Panahon na lamang ang magsasabi kung kailan ko sila muling mapapatawad. Papa Dudut, dito ko na muna tatapusin ang kwento ko at maraming salamat po at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi sa inyo at sa mga kabarangay ninyo ang pinagdaanan ko. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bella. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga taong makikilala mo na gagamitin ka lang para sa sariling kapakanan. Akala mo ay totoo ang pagtulong pero meron palang masamang binabalak. Ikaw kabarangay, nasubukan mo na bang gamitin para sa sarili nilang ikakaunlad? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Rita, 30 years old. Rita ang pinangalan sa akin ng nanay ko dahil pinaglihiraw niya ako sa Virgin Margarita. Kaya siguro yun na rin ang naging paborito kong inumin sa tuwing nasa bar ako at nakikipagkasiyahan sa mga kaibigan ko. At Virgin Rita rin ang lagi kong ino-order sa tuwing nasa date ako. And speaking of date ay may nangyari ilang buwan na ang nakakaraan at gusto ko sanang ibahagi ito sa inyo. Lagi akong sawi sa pag-ibig. Sa aming magkakaibigan, ako na lang ang hindi pa nagkakaroon ng stable na relasyon. Ako na lang lagi ang single. Ako na lang lagi ang abay sa kasal. Hindi na nakakatuwa lalo't ako lagi ang tampulan ng mga tanong sa pamilya ko kung kailan naman ako ang susunod. Ang susunod daw na magkaroon ng asawa. Susunod na magkakaroon ng anak. Nakakarindi na ngang mapakinggan ang mga tanong na ito. Hindi na nakakatuwa ang pressure. Seryoso naman ako sa relasyon kaya lang ay minamalas lang siguro sa lalaking napipili ko.
Nakailang relasyon na rin ako at hindi nag-workout ang mga yon. Nalungkot ako kasi alam ko na ginawa ko naman yung best ko. Bakit hindi yun nakita ng mga naging karelasyon ko? Isang gabi mag-isa akong nasa bar, hindi ako sinipot ng kadate ko. Mas lalo lang akong nanlumo sa sitwasyon ko hanggang sa bigla na lang akong lapitan ni Osang. Kaklase ko nung elementary. Hindi kami naging close at yon siguro ang unang beses na nagkita kami ulit, Papa Dudut. Ang alam ko ay hindi na siya nagpatuloy sa pag-aaral sa kolehiyo. Pero nung nilapitan niya ako ay talo niya pa kaming mga nakapagtapos. Ang syala ng itsura niya, mas pinaganda pa siya lalo ng damit at alahas niya. Pwede na siyang ihilera sa mga mayayaman at mga tagapagmana. Hindi kita nakilala, Osang. Oh, sobra na ng ginanda ko. Sorry ko, ang hirap humabol ah. Joke. Ay, hindi joke yon. Totoo nga. Ang hirap humabol sa ganda mo. Sinuwerte lang siguro sa buhay. Sana all swerte. Maganda ka rin naman. Ikaw nga tong laging pinapadala ng love letters ng mga lalaki sa kabilang section natin nung elementary tayo. Kung maganda ako, edi sana may boyfriend o asawa na ako ngayon. Hindi naman yan ang basehan ng kagandahan, no? Sinasabi mo lang yan kasi walang kahirap-hirap na nakadikit sa iyong kagandahan. Alam mo, hindi ka naman kulubot. Pero ang lakas mo makaampalaya ha. Mabuti pa samahan muna kitang uminom. Kwentuhan tayo. Anong drinks mo? Libre ko. Wow! Libre mo nga. Pwede bang isama mo na yung dinner ko? Hindi pa kasi ako kumakain eh. Kahit mag-take out ka pa para sa breakfast mo, walang problema. Sobra naman kung pati almusal eh, dadamay mo pa. Pero kung mapilit ka, bakit hindi? Bakit ka nga pala nandito? Tsaka bakit mag-isa ka lang? Hindi ako sinipot ng kadate ko. Hindi na rin nagre-reply sa chat ko. Baka na-traffic lang. Na-traffic? Nakailang palit na ng mga tao dito sa bar pero wala pa rin siya. Nalusaw na ang makeup ko. Pangatlong patong na to pero wala pa rin siya. Hayaan mo na, hindi mo deserve ang ganong lalaki. Hindi naman nakakatulong yung sinasabi mo ngayon. Alam ko, sawi pa rin ako. Ganito na siguro talaga. Magiging single na lang ako forever. Huwag mawala ng pag-asa, may darating pa. Eh ikaw, kumusta ka? May asawa ka na ba? Asawa? Wala no. Ay, salamat. Nabawasan ang inggit ko sa'yo. Pero marami naghahabol sa akin. At bumalik na naman ang inggit ko. Hindi ka naman dapat mainggit sa akin, no? Pwede ka rin namang habulin ng mga lalaki katulad ko. Na all talaga hinahabol. Ano bang feminine wash mo para magaya ko, ha? Tingnan mo na, sense of humor mo palang benta na. Idagdag mo pa yung bewang mo na malahita lang sa lapad. Take note po, kasasamgyupsal ko lang kaninang tanghali, ha? O diba, kailangan mo lang maging confident. Hindi, kailangan ko ng reto. Ireto mo na ako, please. Yung mga napagpilian mong humahabol sa'yo, ibalato mo na sa akin. Ayoko nang maging single. Kukuhanan kita ng bago, wag na yung mga tira ko. Akong bahala sa'yo. Baka pwedeng mag-request. Gusto ko sana, gwapo, tapos mayaman. Marami akong kakilala, wag ka mag-alala, akong bahala. Hindi ka mababakante, girl. Ganyan na ganyan ako. Bilib na talaga ako sa feminine wash na gamit mo. Pasend ng link ha, para ma-order na yan. Ibulong ko sa'yo mamaya, pero ngayon, kain muna tayo? Order ka lang kahit ano. Libre ko lahat, pati take out mo. Marami akong nalaman kay Osang. Madalas daw ay nasa ibang bansa siya at doon nakikipag-date. Tinanong ko kung meron siyang karelasyon pero sinabi niyang hanggang fling lamang siya dahil masyadong maraming pinagpipilian na manliligaw niya. Vocal naman ako sa pagsasabi na naiinggit ako sa kanya dahil gusto ko talagang maging ligawin din. Alam ko na mas maganda naman ako sa kanya pero mas madiskarte siya at mukhang mas ma-appeal dahil
pinagkakaguluhan nga siya ng mga kalalakihan. Isang bagay na hindi ko man lang na-experience. Madalas kasi yung mga lalaki iniiwasan ako lalo na kapag gusto ko nang pag-usapan ng future. Ready na kasi akong mag-asawa. Yung aasawahin na lang ang wala. Kaya mabuti na lang at nakita ko ulit si Osang. Hindi man kami naging close noong nag-aaral pa lamang kami pero after ng pagkikitang yon ay naging malapit na kami sa isa't isa. Inasahan kong meron talaga siyang irereto at nagkatotoo naman. Tinawagan niya ako at sinabing meron daw siyang irereto sa akin. Timothy daw ang pangalan. Mayaman at single. Tagilid lang ako sa edad dahil 50 anyos na siya. Pero nakumbinsi ako ni Osang na maganda ang ganong edad dahil seryoso na raw at hindi palikero. Doon ako naniwala. Binigyan pa ako ni Osang ng damit at sapatos. Sinama niya ako sa kondo niya at nalula ako sa mga gamit niya. Ultimo rice cooker niya alam kong hindi ko afford. Sinama niya ako sa kwarto niya para makahiram na ako ng damit at sapatos. Pagkatapos noon ay inayusan din niya ako at nang mapaharap ako sa salamin ay nabigla ako sa itsura ko. Ang ganda ko pala kapag naaayusan. Nang matapos kami sa pag-aayos ay nagmadali na rin kaming pumunta sa bar kung saan namin kikitain si Timothy. Sigurado ka bang magugustuhan ako ni Timothy? Ha? Ngayon ka pa ba magdududa? Panay ang lingon sa'yo ng mga lalaking nadaanan natin papasok dito sa bar. Si Timothy pa kaya? Kinakabahan ako. Paano kung di siya sumipot? Paano hindi sisipot? Nag-message na nga sa akin na nasa parking na raw siya. Umorder na raw tayo. Ay, ayoko nang may alak. Uminom ka, girl! Nakakadagdag ng confidence ang alak. Tsaka, para maging komportable din sa'yo si Timothy. Minsan kasi yung mga lalaki, kapag alam nilang nakainom na yung babae, dun sila gumagaling dumiskarte. Oh, heto na pala si Timothy. Ay, Osang. Hi Timothy, si Rita nga pala, yung sinasabi ko sa'yo. Totoo nga ang sinabi mo, Osang. Lumalaban ang ganda ni... Lumalaban, nanununtok. Oh, maiwan ko na kayong dalawa dyan kasi may appointment pa ako sa BGC. Pero Osang… Huwag ka nang umangal dyan. Ayoko maging third wheel. Basta, galingan mo lang sa paglalandi para ibahay ka na ni Timothy. Timothy, mauna na ako Ikaw nang bahala sa friend ko. Ingat, Osang. At salamat. 50 years old ka na talaga? Wala na talagang bawas? Tama nga si Osang. Magaling kang magpatawa. 30 lang kasi ako Saka mahilig pa sa sizzling spicy hotdog. Mahilig ka rin ba sa hotdog? Kinakabahan ka, no? Medyo. Ngayon lang kasi ako nagpareto. Nauubusan na kasi ako ng manliligaw Hayaan mo, buong gabi kitang liligawan. Hindi pa man din nagsisimula ang ligawan, mukhang may panalo na. Huwag ka munang kampante. Baka malay mo, pag nakalahati na nating tong date pumalya pala ako. Hindi ka papalya sa akin, basta… Basta ano? Ililibre mo ko ng sizzling spicy hotdog. Seryoso ka pala talaga sa sizzling spicy hotdog. Pero meron akong mas gustong seryosohin. Ano yun? Ikaw. Hindi ko napaghandaan yun Hindi ko rin naman kasi napaghandaan ang pagdating mo sa buhay ko. Alam mo, ang daming tao rito sa bar ngayon. Baka gusto mong lumipat. Hanap tayo ng mas tahimik na lugar. Sa simbahan na ba ang tuloy natin? Sa hotel. Sa hotel? May alam akong hotel na nagsaserve ng masarap na sizzling spicy hotdog. Tara na. Andito na rin naman na tayo sa bar. Meron namang sizzling spicy hotdog dito. Subukan na muna natin dito. Only sizzling spicy hotdog dun sa hotel. Pumayag ka na. Tara. Hindi na ako nakahindi pa kay Timothy lalo na noong tinitigan niya ako. Hindi siya ganoon kagwapo pero dala siguro ng suot niyang polo nagmukha siyang artista para sa akin. Saka ang bango niya.
Nalaman ko rin na isa pala siyang dentist at may maliit na negosyo. E di mas lalo tuloy siyang naging gwapo sa paningin ko. Habang nasa loob nga kami ng sasakyan niya, Papa Dudut, ay panay ang hawak niya sa kamay ko. Hinalikan pa niya yon, Papa Dudut, kaya nga kinilig na rin ako kasi nire-respeto pa rin niya ako. Naipit kami saglit sa traffic at nakapagkwentuhan pa kami. Marami siyang tinanong tungkol sa akin. Yun ang unang beses na may nagkaroon ng interest sa buhay ko. Pagkatapos noon ay nag-imagine ako bigla ng buhay na kasama siya. Sabi ko ay willing na akong i-give up ang karir ko para lang maging housewife niya. Siyempre hindi ko sinabi yon sa kanya. Nang makarating na kami sa hotel ay nag-shower muna siya dahil feeling daw niya kumapit lahat ng usok sa kanya sa bar. Ako naman ay tumawag na sa front desk para umorder ng sizzling spicy hotdog at virgin Rita. Nang matapos si Timothy sa paliligo ay sa kanya ako tinabihang umupo sa gilid ng kama. Nahiya ako, Papa Dudut, dahil bagong ligo siya at medyo umatras pa ako. Ngumiti lang siya at sinabing walang kaso sa kanya kahit na hindi ako maligo. Kinilig ako roon. Pagkatapos ay hinalikan niya ako at ewan ko kung bakit mabilis akong nagpaubaya. Hanggang sa hindi ko na lang namalayan na may nangyari na sa aming dalawa. Buong gabi ay magkayakap kaming dalawa. Pabangon-bangon lang kami para magpapak ng sizzling spicy hotdog. Sinabihan din niya akong manood ng TV at nakailang beses na may nangyari sa amin ng gabing yon. Kaya naman mabilis din akong nakatulog. Pagkagising ko ay umaga na. Mag-isa ko na lang sa kwarto. Hinanap ko si Timothy pero nag-iwan na lamang siya ng note at sinabing hindi na niya ako ginising dahil may biglaan daw na appointment sa kanyang clinic. Sinabi niyang bayad na lahat ng in-order kong sizzling spicy hotdog at ang kwarto. Inengganyo pa niya akong umorder ng breakfast ko dahil nag-iwan siya ng 5,000 piso para sa akin. Papa Dudut, kinilig ako dahil may lalaking nagbigay sa akin ng pera. Pero nawala agad yon nang maalala kong hindi ko pala nakuha ang Facebook o cellphone number niya. Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ko muna pinaalam kay Osang ang nangyari. Umaasa ako magpaparamdam pa rin si Timothy at naghihintay lamang ako ng update kay Osang tungkol kay Timothy. Nakakahiya kasi kung ako yung magpapahabol or maghahabol, samantalang si Timothy naman itong mukhang interesado sa aming dalawa. Panay ang check ko sa cellphone at mabilis kong sinasagot kapag may tumatawag. Mabilis naman akong madismaya kapag nalaman kong mga rider lamang pala ito na nasa labas ng bahay para iabot ang parcel ko. Panay din ang check ko ng Facebook ko para i-check kung nag-send ng friend request si Timothy. O kaya ay kung nag-PM na siya sa akin. Ginawa ko na rin public ang profile ko sa Facebook para mabilis malaman ni Timothy na ako yon. Kaya lang ay 2 linggo na ang nakakalipas. Pero wala pa rin. Kaya naman ako na lang ang naghanap kay Timothy sa Facebook. Lahat na ata ng may pangalang Timothy ay chinek ko na. Pero wala siya roon. Ang mysterious naman niya. Wala na akong ibang naging choice kundi ang sabihin na ang lahat kay Osang. Total ay siya naman tong nagreto kay Timothy sa akin. Kaya malamang ay meron siyang alam tungkol sa kanya. Nakipagkita muna ako kay Osang sa parehas na bar kung saan niya ipinakilala sa akin si Timothy. Papasimplihin ko lang siya ng tungkol kay Timothy. Gusto ko talagang malaman kung bakit hindi na niya ako kinokontak. Nung una ay nakipag-tsikahan muna ako sa kanya. Nalaman ko na kababalik lamang niya from Singapore kaya kasama ang kanyang manliligaw. Nakaramdam naman ako ng pagkainggit. Nalaman ko rin na meron siyang bagong manliligaw at balak siyang idala sa Paris. Mapapasana all ka na lamang talaga kay Osang. Noong natapos na siyang magkwento, saka naman ako naglakas ng loob para magtanong tungkol kay Timothy.
Nakatatlong virgin Rita ako bago ko binuksan ang topic tungkol sa pang-ghost sa akin ni Timothy Papadudut. Hayaan mo, kapag natuloy ang pagpunta namin sa Paris ng manliligaw ko, may pasalubong ka sa akin na bag. Yung katulad nung gamit ni Heart Evangelista. Ay, ang saya naman. So, kumusta pala si Timothy? Timothy? Yung nireto mo sa akin nung nakaraan? Ah, si Timothy. Wala akong balita sa kanya eh. Di ba kayo yung magkasama? Bakit sa akin ka nakiki-update? Kasi after naming mag-hotel. Nag-hotel na kayo? Ang bilis din naman pala ng galawan mo. Kung alam ko lang na i-ghost niya ako, sana hindi na ako nagpakaladkad sa kanya sa hotel. Hayaan mo na, mukhang nag-enjoy ka naman eh. Nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy kaming dalawa. Hindi niya ako ginudge sa dami ng sizzling spicy hotdog na in-order ko. Tinuloy mo talagang sizzling spicy hotdog? Eh doon lumalakas ang loob ko kapag naaanghangan yung dila ko eh. Parang yun ang alak ko. Anyway, naglambingan kaming dalawa. May nangyari pa sa amin. Tapos nagkadal pa kami habang nanunood ng TV. Nakakakilig naman. Konti na lang, ako na yung magsasana all dito ah. Sige nga, magsasana all ka pa ba sa sitwasyon ko kapag nalaman mo na kinabukasan, bigla na lang nawala si Timothy? Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi ka ginising? Hindi, napasarap ang tulog ko kasi nga nakarami ako ng sizzling spicy hotdog. Tapos nakarami rin kami sa alam mo na. Pinagod mo siya, kaya ka siguro ginost. Alam mo may edad na yung tao tapos nakailang rounds pa kayo. Winasak mo sigurong tuhod niya, be. Pero bakit hindi man lang siya nagpaalam na aalis na siya? Tapos hindi ko man lang nakuha yung number at Facebook niya. Wala akong contact sa kanya. Kaya nga inaya kitang lumabas ngayon kasi gusto kong makibalita tungkol sa kanya. Nako, sa akin ka pa umasa hindi ko rin naman ka-close yung si Timothy. Wala naman ako masyadong alam sa kanya. Bakit mo ko nireto sa kanya? Parang pinahamak mo lang ako eh. Kakilala siya ng dating manliligaw ko. Tapos yung dating manliligaw ko na yun, blin ako na sa Facebook. Kuripot kasi. Kaya sorry Rita, hindi kita matutulungang hanapin si Timothy. Akala ko naman siya na yung forever ko. Pwede namang mag-try na lang ulit sa iba. Parang ayoko na. Last na si Timothy. Huwag kang sumuko agad. Kung si Timothy nga nabighani mo ng sobra sa ganda mo, paano na lang yung ibang irereto ko sa'yo? Di hamak na maseryoso ang mga yon at may sinabi sa buhay. Gwapo na ba yung irereto mo? Ang importante rito, mukha silang mabait. Ewan ko, parang di mag-work ang reto sa akin. So, G ka ba sa irereto ko sa'yo? Kukunin ko ng number niya at sisiguraduhin kong mas maayos to kaysa kay Timothy. Hindi na ako i-ghost niyan ha? Hindi na! Ililibre kaya niya ako ng sizzling spicy hotdog. Baka punuin pa niya ng hotdog at sili ang ref mo. Husband material na tong next. Sure ako. Pinanghawakan ko ang salita ni Osang. May tiwala naman ako sa kanya lalo na noong sinabi niyang husband material na ang next na irereto niya sa akin. At para makabawi, nilibre niya ako ng kahit na anong pagkain. Nag-take out na rin ako para naman may makain ako kinabukasan. Nawala na rin kahit papaano ang sama ng loob ko kay Timothy dahil alam kong mapapalitan naman yon ni Osang na mas matino at hindi na manggo-ghost. Yun naman kasi ang pinangako niya. Inaya ko kinabukasan ni Osang para magpasalon. Pinakulayan niya ang buhok ko at pinaayos ang kilay ko. Pagkatapos ay pina-foods pa niya ako at pina-facial treatment na rin. Nilibre niya ako para ma-relax ako at mawala na ng tuluyan si Timothy sa isipan ko. Effective naman yon lalo na nung nakita ko kung gaano ako kaganda. Malamang kapag nakita ulit ako ni Timothy ay babalakin pa niyang i-check-in ako. Siyempre hindi na ako papayag noon. Naka-move on ako sa kanya at ready na ako sa next. Makalipas nga ang ilang araw, nagbalik ako sa kondo ni Osang. Muli niya akong pinahiram ng maisusuot. Nasabi ko kasi sa kanya na wala talaga akong masyadong damit panlabas.
Naintindihan naman niya at nakaramdam pa siya ng awa sa akin. Binigyan na rin niya ako ng mga napaglumaan niya. Masaya akong tinanggap ang mga yon at malaki talaga ang pasasalamat kong nag-cruise muli ang landas namin ni Osang. Dahil sa kanya ay umayos ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko na dinadown ang sarili ko at nabawasan na ang inggit na nararamdaman ko sa ibang tao. At nung sumapit na ang araw ng pagkikita namin ng bagong nireto sa akin ni Osang, halos hindi na ako mapakali. May takot pa rin na baka maulit lang ang nangyari pero inassure ako ni Osang na hindi na yon mangyayari. Dahil matinuraw si William, ang bagong lalaki na nireto ni Osang para sa akin. Uy, halataan ka ba sa'yo Relax ka lang kasi. Ang hirap mag-relax, lalo kapag na-trauma ka sa dating kadate mo. Iba na nga to. Move on ka na kay Timothy, okay? Hindi na natin siya pagbubuksan ng pinto kapag kumatok siya. Hindi na talaga. Ang pangit niya ha. Mas may itsura ng konti itong si William. Ay, sa wakas. At mas mayaman din at mas matalino kaysa kay Timothy. Bongga. Kaya lang... Okay, bumalik na naman ang kaba ko. Hindi naman to masyadong malaking issue. Kaya lang mas matanda siya kay Timothy Bali, 55 years old na siya. Sige, G lang. Andito na tayo Nakatikim na rin naman ako ng 50 anyos. Ano ba naman yung titikim ulit ng mas matanda ron? Yan ang gusto ko sa'yo lumalaban. Oh, nandiyan na pala si William. Hello, Osang. Hi, William. Si Rita nga pala. Hi, William. Totoo palang sinabi mo, Osang. Na maganda ako? Sinabi niya ng dating nireto niya sa akin. Pero anong nangyari? Wala namang nagawa ang ganda ko sa pang-ghost niya. Pagpasensyahan mo na tong kaibigan ko, William. Matindi lang ang bubog dun sa nang ghost sa kanya. Pero okay na siya. Ready to mingle na. Di ba, Rita? Normal lang naman siguro matroma. Okay lang yan, Rita. Naiintindihan kita. May nang ghost din sa akin dati pero pinatawad ko na lang. Ang ikli ng buhay para magtanim pa ng galit. Tama! Kaya ikaw, Rita, wag mo nang diligan pa ang galit mo, ha? Para hindi na lumago. Maiksi ang buhay. Mas papaiksiin mo pa ang buhay mo kapag sasayangin mo lang tong si William. Sorry, William ha. Hayaan mo, itutubig ko lang to para ma-flush down na tong kabiteran ko. Total, mukhang nagkakamabutihan na kayo. Pwede na ba akong umalis? Maaga pa kasing flight ko bukas. Okay na kayo rito? Okay na okay. Ingatan mong kaibigan ko, William, ha? Mamahalin ang ganda niyan. Rita, tsikahin mo na lang ako pagbalik ko ng Pinas, ha? Bye and enjoy! Balita ko, mahilig ka raw sa sizzling spicy hotdog, sabi ni Osan. Pass na muna ako sa sizzling spicy hotdog. May hindi ako magandang experience dyan. Iba na lang ang papapakin ko. Kahit anong gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Magsabi ka lang. Parang gusto ko naman ngayon ng sizzling spicy sisig. Mahilig ka sa sizzling, ha? Nagsisizzle din kasi ang alindog ko. Charot! Naniniwala naman ako. Nasa malayo pa lang ako kanina para ka nang nag-aapoy sa pagiging hot. Kayo talagang mga 50 anyos pataas na mga lalaki. Bihasa na kayo sa pangbobola. Hindi ako nang bobola. Ina-appreciate ko lang ang ganda mo. Masama ba yun? Kinilig ako sa mga papuri ni William. Ang hirap talagang maging marupok. Palibasa ay hindi ako palaging nakakatanggap ng papuri kaya kapag meron ay pinapatos ko na at hindi pinapalagpas pa. Nagkape lamang kami ni William at hindi raw siya umiinom ng alak. Dagdag points yon para sa akin. Alam kong seryoso na siya. Nagkukwentuhan kaming dalawa at marami na rin akong nalaman sa kanya. May mga maliliit siyang negosyo at nagkaroon siya ng asawa pero nagkahiwalay na sila matagal na. Wala naman daw silang naging anak. Nakahinga ako ng maluwag sa mga nalaman ko. Kinakabahan kasi ako na baka sa edad niyang yon ay gawin lamang niya akong kabit. Natawa na lamang siya at sinabing wala siyang planong mangabit.
Masyado raw siyang busy sa negosyo niya para magdagdag pa ng sakit ng ulo. Nakarami na ng punto si William sa akin. Lalo na nung inaya niya akong maglakad-lakad para magpababa ng kinain. Kung saan kami napadpad, nanakit na nga ang mga paa ko lalo't naka-heels pa nga ako noon. Sinabi ko sa kanya na uuwi muna ako para magpalit ng suot at tinatid naman niya ako pauwi sa bahay. Hinintay niya akong makapagpalit at noong lalabas na kaming muli ay sinabi niya sa akin na gusto raw niya akong makasama ng ilang araw. Masyado daw siyang excited na makilala ako. Kinilig ako roon. Sinabi niya na mag-check-in na lamang kami kahit 4 na araw lang. Nagmamadali na ako mag-impake at pagkatapos noon ay nagtungo na kami sa hotel na sinasabi niya. Aaminin kong may nangyari agad sa amin ni William. Sa unang beses na nagsama kami sa kwarto, hindi na rin ako nakapagpigil. Lalo't habang tumatagal ay gumagwapo siya sa paningin ko. Mas nakailang rounds kami ni William, mas marami kesa kay Timothy. Mas malakas pa nga ang tuhod ni William. Agad-agad ay nakalimutan ko, Papa Dudut, ang pait ng pang-ghost ni Timothy. Dahil sa tulong na pagmamahal na pinaramdam sa akin ni William, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang gabi na nga kaming magkasama ni William sa hotel. Nag-sick leave ako sa trabaho para lang makasama siya. Mabuti na lang at may kalayuan ang trabaho ko sa hotel kaya hindi ako mahuhuli isa man sa mga katrabaho ko. Saka halos hindi na nga kami lumalabas ng hotel ni William. Mas gusto namin na magkasama lamang kami sa kama habang nanonood. Saka lang kami lumalabas ng kwarto kapag may bibilhin kami sa mga convenience store. Happy na ako noon kesa naman i-ghost ako, Papa Dudut. Maaga nga akong gumigising lagi para masiguradong hindi pa ako gino-ghost ni William. Hindi naman niya ginawa yon. Nakahinga tuloy ako ng maluwag at hindi pala talaga siya katulad ni Timothy. Mabuti na lamang talaga at ang sarap ulit magtiwala. Sa ika-4 at huling araw namin ay in-enjoy na namin ang mga huling oras namin sa hotel. Hinayaan ako ni William na mabusog sa sizzling spicy sisig at Virgin Rita. Lahat ng gusto kong pagkain ay in-order ni William. Gusto talaga niya na maging komportable na rin siya sa akin. Yung tipong kahit wala akong ayos ay panatag akong humaharap sa kanya. Lagi pa rin niyang sinasabi na ang ganda ko. Kaya mas nakakatulong yon para tumaas ang confidence ko. Kaya naman lumakas na rin ang loob ko na tanungin kung ano pa yung mga next na plano namin after noon. Nag-aayos na kami ng mga gamit namin, hinihintay na lang namin ang check-out time namin. Kinuha ko ang pagkakataon na yon para mapalalim pa ang relasyon naming dalawa, Papa Dudut. Nakita mo ba yung bagong post ni Osang sa Facebook? Wala akong Facebook eh. Ano ba yan? Sige, kahit mag-texta na lang tayo. Okay lang naman. Masipag naman akong mag-text. Ano bang meron sa post ni Osang? Nasa Paris siya ngayon, di ba? Ang dami niyang ganap. Ang ganda pala talaga ron. Oo. Maganda ron. Nakapunta ka na? Isang beses lang. Uy, isama mo naman ako next time. Ipasyal mo naman ako ron. Pero syempre, mahal nga naman doon. Masyado lang akong ambisyosa. Kahit sa La Union na lang tayo mamasyal, okay na ako ron. Hindi pa kailangan ng passport. Maganda rin sa La Union. Mag-beach tayo, saka masarap magkape ron, lalo kapag sunset. Ano, G tayo? Nako, hindi kasi ako mahilig sa beach eh. Sa bundok kaya? Gusto mo mag-Baguio? Masarap magyakapan doon kasi malamig. Magkape tayo ron habang nagyayakapan. Umay na ako sa Baguio eh.
Lagi kami ron pag may mga seminar. Sama mo naman ako kapag may seminar ka ulit dun, ha? Para ako naman yung maka-experience ng umay sa Baguio. Tapos na ba yung pag-eempake mo? Konti na lang, yung nasa banyo na lang. Kunin mo na para matapos na. Patuyuin ko lang saglit. Panty lang naman yung nilaban ko, saka mahaba pa naman ang oras bagong check-out time natin. Kwentuhan muna tayo. Bala ko sanang umalis before ang checkout natin eh. Sayang naman. Hintayin na lang natin hanggang check-out, ha. Sayang naman kung hindi natin masusulit tong binayad mo rito sa hotel. Umay na rin kasi ako sa hotel. Paano naman ako? Bihira ako makaranas mag-hotel. Pagbigyan mo na ako, please. Sige na nga. Yay! Alam mo, may magandang hotel akong nakita. Shala yun, pero alam kong afford mo. Baka pwedeng next time dun tayo. Send ko sa'yo yung link. Next time? Oo, kapag nagkita ulit tayo. Sige. Tignan natin. O kaya, magstay na lang tayo sa bahay mo. Para mas makilala pa kita. Saka mas tipid, di ba? Tapusin mo na yung ine-empake mo. Mabilis lang ang oras. Alam mo, nakakahalata na ako sa'yo. Ano naman nakahalata mo? Parang wala ka namang ganang magplano ng mga next nating gagawin eh. Para saan pa? Anong para saan pa? Alam mo, tapusin mo na talaga yung pag-eempake mo. Kailangan ko na talagang umalis. Eto ang tip mo. Dinagdagan ko pa ng 1K yan, ha? Tip? Para sa 4 na araw natin na magkasama. Bakit mo ko bibigyan ng tip sa date natin? Hindi klaro sa itong setup natin. Anong setup? Kaya naman pala ang lakas ng loob mo magplano na next natin gagawin. Ay, binayaran ko ang manager mo si Osang para mailabas ka ng ilang araw. Hindi ko manager si Osang. Kaibigan ko siya. Sabi mo eh. O ano na? Kukunin mo ba tong tip o hindi? Papadudod para kung nanliit habang pilit na inaabot ni William ang ilang libong piso sa palad ko. Hindi ko yun tinanggap pero iniwan na lamang niya sa ibabaw ng kama para kunin ko kapag natauhan na raw ako. Pagkatapos noon ay nagmadali na siyang lumabas ng kwarto para umalis na. Naiwan naman ako mag-isa sa hotel tulad ng nangyari sa amin ni Timothy. Doon ko naisip na ganon din kaya ang ginawa ni Timothy. Naging babaeng bayaran ba ako sa kanya nang hindi ko nalalaman. Kaya ba nagmamadali na siyang umalis kinabukasan at hindi na nagpaalam sa akin? Benenta ba talaga ako ni Osang? Naiyak na lamang ako habang pinagmamasdan ng ilang libong pisong nasa ibabaw ng kama. Totoong nakakatuksong kunin yon, Papadudot, para ipangtapal sa dignidad ko. Pero Papadudot, meron akong ibang mas nararamdaman noong araw na yon. Galit. Galit para kay Osang. Binugaw niya ako nang hindi ko nalalaman. Hindi ko sinabi kay Osang ang tungkol sa mga nalaman ko, Papadudot. Hinintay ko muna siyang makabalik ng Pinas bago ko siya kumprontahin. Panay ang check ko ng update sa Facebook niya para malaman kung pabalik na nga ba siya. Ilang araw din ang tinis kong hintayin bago umuwi si Osang. Minessage ko siya kaagad at nakipagkita ako sa kanya. Hindi naman ata nakahalata si Osang. Pumayag siyang makipagkita sa akin sa bar kung saan niya ako laging inihaharap sa mga nirereto niya sa akin. Nanginginig ako noon, Papadudot, habang papalapit sa kanya. Gusto ko na siyang sabunutan noon pero gusto ko siyang mismo ang umamin sa mga panggagamit niya sa akin. Nang makita niya ako ay sinalubong niya ako at saka bineso. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan ko. Inisip niyang gutom lamang ako o kaya naman inorderan niya ako ng makakain. Tahimik lamang ako noon at nakamasid sa kanya habang nagkikwento siya sa mga nangyari sa kanya sa Paris, Papadudot.
talaga at feeling ko rin papalaga mga outfit ko. Pasensya na pala kung hindi kita nabilan ng baga. Nagmamadali na kasi kaming umuwi nung manliligaw ko. May mga hahabulin pa raw siyang meeting sa work. Sana all may manliligaw. Hindi ba nag-workout yun sa inyo ni William? Hindi eh. Hindi. Sayang. Pero hayaan mo, marami pang isda sa karagatan. Makakabingwit din tayo ng pang sushi mo. Ready ka na ba sa next na irereto ko? Irereto? O ibubugaw? Haha? Anong sinasabi mo dyan? Inamin sa akin ni William na binugaw mo ko sa kanya. Ginawa mo akong babaeng bayaran. Isa kang bugaw. Well, yeah. At proud ka pa? Sa itong pinagkakakitaan ko eh. Pati ba kay Timothy binugaw mo ko sa kanya? Nakakainis kasi yung si Timothy. Sabi ko naman sa kanya, wag aalis agad nang hindi nagpapaalam sa'yo para hindi sumama ang loob mo. Wala nang mas magpapasama pa ng loob ko sa ginawa mo ngayon sa akin. Pero nag-enjoy ka naman, diba? Tsaka nag-promise sila na magbibigay sila sa'yo ng tip. Pati nga sa pagkain, tiba-tiba ka eh. Lahat ng maaanghang sa menu, in-order mo, girl. Binenta mo ko, Osang. Mali yun. Kung gusto mo, kunin mo ang kalahati ng binayad sa akin ni na Timothy at William para fair. Anong fair dun? Binenta mo ko, Osang. Binenta mo ko nang hindi ko alam. Nakikinig ka ba? Kasi alam kong hindi ka papayag. Talaga? Kalimutan na lang natin ang nakaraan. Magsimula ulit tayo. Ang kapal naman ang mukha mo para maisip na may masisimulan pa ulit tayong bago. Hindi mo kasi alam kung gaano kalaki ang kitaan sa ganitong kalakaran eh. Kung papayag ka maging manager ako. Wow! Makinig ka muna. Alam kong hindi maganda tong simula natin kaya pwede pa natin tong ayusin. Wala nang aayusin, Osang. Sinira mo na lahat. Lagi ka nagsasana all sa buhay ko, di ba? Ayaw mo bang sila naman ang magsana all sa buhay mo? Di ba dati nakwento mo na sawa ka na sa trabaho mo? Wala akong sinasabing ganyan. Baka nga inassume ko lang yon. Pero girl naman, mukha kang haggard nung una kitang nakita. Tapos nung nadiligan ka na ng mga customer at inabutan ka pa ng tip, ang ganda mo na kaya bigla. Saan papunta ang usapan na to, Osang? Ang gusto ko lang puntuhin, baka gusto mong ituloy na to. May kadate ka na, may pera ka pa. Hindi ganito ang klase ng date na gusto ko. Sa simula aayawan mo talaga, pero kapag naranasan mo na kung paano gastusan ng mga lalaki, ang sarap kaya sa pakiramdam. Baka ikaw lang. Oh, come on, Rita. Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka nag-enjoy habang naglulustay sa'yo ng pera sina Timothy at William. Hindi makatarungan tong ginawa mo sa akin. Hindi mo sinagot ang tanong ko. Huwag na tayo magplastikan. Ako lang to, Rita. Pwede ka magpakatotoo. Ang saya, di ba? Asawa ang hanap ko, Osang. At pwede mo yung mahanap sa trabahong to. Basta masipag ka lang mag-book at malay mo, isang araw, may mapaibig ka. Kung alam mo lang kung ilang prosti nang naging housewife ngayon dahil sa trabaho na to. Mayamang housewife ha? Ikaw din. Pag-isipan mo. Natahimik ako sa huling sinabi ni Osang Papadudut. Totoo nga kaya na pwede ko ring ma-experience na maging housewife kung sa dadaanan ko ang pagpoprosti. Napansin ni Osang ang pagdadalawang isip ko at kinuha niya ang oportunidad na yon kaya mas gagawin niya ang lahat para makumbinsi ako. Nilabas niya ang tablet niya at ipinakita niya ang iba't ibang mga prosti na nagkaroon na ng asawa dahil sa trabaho nila. Nagsana all ulit ako. Nainggit akong muli, higit sa pera gusto ko talagang makapag-asawa. Nahirapan akong maghanap ng mapapangasawa nung una pero pwede palang maging posible yon basta tsatsagain ko ang pagpoprosti. Lalo nga't malaki ang bayad dito. Di hamak na mas malaki kesa sa sinasahod ko. Hawak ko pa ang oras ko. Magagamit ko rin ang pera na yon para magpaganda. Mas lalo ako magkakaroon ng chance para makilala ang forever ko. Hindi ako umiimik kay Osang noon. Tinatansya ko pa rin ang magiging desisyon ko. Maya-maya ay dumating ang bagong kadate ni Osang. Sinundo na siya para mag-staycation daw sa Tagaytay. Nagsana all na naman ako. Bago umalis si Osang ay binulungan niya ako at sinabing hihintay niya ang sagot ko dahil meron na raw siyang bagong irereto sa akin at malaki ang bayad. Porsyento na lang daw ang ibibigay ko sa kanya.
Doon ako mas lalong naguluhan. Lalo na noong inabutan niya ako ng ilang libong piso at saka nagmamadali na siyang umalis para sa bagong kadate niya. Naiwan ako mag-isa sa bar at pinag-iisipan ang susunod kong hakbang. Ano ba sa tingin ninyo ang dapat kong gawin? Sana ay magawa ninyo akong tulungan sa problemang kinakaharap ko sa ngayon. Maraming salamat po sa lahat ng bumubuo ng inyong #1 radio station. Hanggang sa muli, ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rita. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.